Welcome to my channel Baknoy TV. Huwag kalilimutan mag-subscribe at mag-likes para updated kayo sa mga bagong videos na i-upload ko. Ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa krimen na ang sangkot ay mga pulis. Halos araw-araw ay pulis ang involved sa patayan, nakawan, panggagahasa, salvaging, pamamaril sa mga inosenteng civilian ay ang mga pulis ang sangkot. Ang bobo kapag binigyan mo yan ng baril mang-aabuso yan, ang pulis ay pambobo yan. Pumunta ka lang sa PNPA at PMA paglabas mo tenyente ka na maski walang alam sa batas, jogging ka lang pulis ka na, rapist ka na, killer ka na, holdupper ka na. Kaya paglabas sa training ay mang-aabuso ipagmamalaki ang baril, feeling nila buhay mo inutang mo sa mga pulis, feeling nila ang pera mo ay pera din nila, kung ano-anong ipagbibintang sayo para pagkaperahan ka. Kapag wala kang maibigay na pera sa mga pulis ay tutuluyan kanila kasuhan sa prosecutor's office. Ito naman na mga bogak at tiwaling mga fiskal kahit alam nila na tanim lang na droga ay kakampihan pa ang mga pulis. Kasi takot ang mga fiskal sa mga criminal na mga pulis, ang fiskal ang bumababoy sa ating mga batas at mga pulis, salot na sila sa lipunan, tapos sasabihin ng mga pulis na the police serve as protectors of the people by maintaining public order, preventing crime, and enforcing laws to ensure the safety and security of citizens. This role extends beyond law enforcement to include helping people in emergencies, protecting human rights, and collaborating with communities to build a more secure society. Ang lahat ng yan ay hindi totoo, instead tayo pa ang inaatake ng mga pulis. Salot na ang mga pulis sa lipunan. Halos laman ng balita ang pulis ang sangkot sa mga krimen, dahil kapag kinasuhan mo ay paprotektahan pa ng mga tiwaling taga-ombudsman, mga tiwaling fiscal at judge, mga tiwaling taga na PULCOM at Internal Affairs Service ng PNP. Ikaw na biktima ang bibiktimahin pa ng mga criminal na mga pulis. Ikaw pa na biktima ang kanilang tatakutan. Salot na ang mga pulis sa lipunan. Kamakailang may sangkot na naman ng mga pulis na tinangay ang milyon-milyon na ebidensya pinalitan ng fake money na kung saan isang koronel ang sangkot, at yung mga pulis na votas na ang kaso ng Navotas Sham na ay tumutukoy sa Sham na miyembro ng Navotas City Police Station na inakusahan ng pagpatay sa dalawa, individual, isang ama at ang kanyang anak, noong 2023, at nito lang napabalitang naaresto na ang 8 sa 14 na mga pulis na sangkot sa panggagahasa sa isang 18 anyos na dalaga sa Cavite. Base sa inisyal na investigasyon ng mga otoridad, habang nasa labas ang biktima ay nilapitan ito ng grupo ng lalaki na nagpakilalang mga miyembro ng kanlubang PNP. Pinilit nilang pinasok ang bahay at kinuha ang singsing at cellphone ng biktima at ginahasa pa ang biktima. Ayon sa Police Regional Office IVA na sa isinagawang follow-up ay naaresto ang mga sospek na nakatalaga sa PNP PDEG SO 4A. Nakuha sa mga sospek ang mga baril, bala ganun din ang cellphone at motor ng biktima at ilang pakete na pinaghihinalaang iligal na droga. At ito pa 8 pulis na votas ang nasa hot water matapos na akusahang nagmaltrato at nagtorture sa 2 Norestong murder suspect upang aminin ang pagkakasangkot sa kaso sa barangay Bangkulasi, Navotas kamakailan. Napag-alamang nagsasagawa na ng sariling investigasyon ng Philippine National Police Internal Affairs Service, PNP-IAS, kaugnay sa reklamong kinahaharap ng ilang pulis na votas. Sa pahayag ni PNP-IAS Inspector General Attorney Brigido Dodo Dulay, inatasan na niya ang kanilang Regional Office National Capital Region na magsumite ng kumpletong case records. Masyado ng salot sa lipunan ang mga pulis, sasabihin ng pulis ay protector of the people, baliktad ang nangyayari, tayo pa ang inaatak ng mga pulis, pera mo sa bulsa ay kinukuha nila at tataniman ka ng droga para pagkaperahan ka ng mga pulis. Kapag kinasuhan mo sa Ombudsman, na PULCOM, PNP Internal Affairs Service, sa fiskal ay kakampihan pa nila ang kapwa nila ng mga masasamang mga tao, kaya wala nang tiwala ang mga taong bayan sa gobyerno dahil sa pang-aabuso. Kahit saan sangay ng gobyerno mga abusado, kaya walang takot ang mga pulis gumawa ng krimen dahil protektado sila ng kapwa nilang tiwali, talagang salot na sa lipunan ang mga pulis, hindi yan isolated case. Paano magiging isolated case araw-araw ang sangkot sa mga krimen ay mga pulis? Ikwento nyo yan sa mga tanga. Sigurado ako maniniwala yan sa inyo. Kaya nga naging idol si Tulfo ng mga tanga.
Kahit walang alam sa batas si Tulfo pinapaniwalaan ng mga mangmang na mga Filipino, bigyan mo yan ng bar exam walang alam. Pero sa kay abangan eksperto, yung mga tanga naman hangang-hanga, nagmura lang anya ang galing-galing, nagtanong lang sa lawyer anya ang tali-talino. Diyan mo masasabi maraming mga bobo na mga Filipino. Hanggang dito na lang ang video na ito, thank you for watching.